Mayong buntag ganatong tanan mga kaigsuunan ug sa atong mga suking tigpaminaw sa 98.5 dinhi sa Bais and sa atong mga padayon gasubaybay sa atong programa ang Buhing Kamatuoran 101. Welcome and good morning sa tanan. This morning no, lahi na pod nga topic atong pag-isgutan and it is a series. So sa mga proceeding nga mga programa na to or mga adlaw, atong hisgutan kining discipleship, which is very known, very rampant and kind of kining gitawag og maayo sa atong mga churches karong panahon na. Tungod kay sa musugod sa dili, ang street preaching maayo man, wala man ko ga-condemn ni ana. Ang house to house maayo man, o kining atong tracts distribution no maayo man, which is kanang mga traditional things nga atong ginahimo concerning sa pag reach out sa uban. But today, kung mo adto ta sa street preaching, karong panahon na ang mga tao doon na nay idea, dili na sila buta-bungol mahitungod sa pulong sa Ginoo. And ang uban pong mga pundok, knowledgeable na pod mahitungod sa pulong sa Ginoo. But talks about knowledge lang. Quote unquote, wala diha sa ilahang kasing-kasing. They know about God lang also, only. So, what we're going to do, kung padayon pa mo mutan-aw ni ini o padayon mo subabay ni ini, so I don't know kung asa tatama no sa atong programa mahuman kining atong discipleship atong pag-isgutan, because it's a lesson and I have my manual here, so I hope nga makatabang kini. It's all about discipleship training course. So, disciple making church in John 15 verse 16. Muna atong verse in John 15 verse 16 atong basahon diri sa pulong sa Ginoong Dios. John 15 verse 16. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, if you have not chosen me, but I have chosen you and appointed you to go and produce fruit that will last, so that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Fruit that will last. Bunga nga diin mudugay. Bot pasabot sa discipleship, mubunga ka. Mo invest ka og taas nga panahon ni anang mga tawhana aron sila pod mubunga. Ang word nga last tungod kay dili mga material nga butang, kundi kanang mga tawhana nga ma-save, matudluan nimo sa pulong sa Ginoo kag mo reach out pud sila. Ang mahitabo niya na makauban nimo na sila ngadto sa eternidad. So, last tungod kay we will go with the Father together with Jesus Christ, and we will be forever with Jesus Christ. Wala yun sa pulong sa Ginoo. Now, mission revealed. Kinsa may ang pangutana to karon, kinsa may nag-invest sa imong spiritual life? Ang word nga investment no, dili man nato na makita. Di nato na siya tawag ni ana, dili nato na makita literally sa Bible. Just like sa word nga Trinity. But kining investment is gikuha ni sa pulong sa kalibutan nga diin you spend more time, effort, and then money and everything. That is investment. But pasabot, girisgo nimo imuhang kwarta, imong kinabuhi ni ana nga tao. That is investment. Who invested most in you in your spiritual life? Kinsa doy naghago sa imuha? So let me ask you this question mga kaigsuonan. Kinsa gyud ang nag-invest sa imuha? Kinsa gyud ang ga-follow up sa imuha? Kinsa gyud ang ga kumusta or ga himo og evaluation or something gina atiman sa imuha, gapatubo sa imuha? Kinsa gyud? So kung naa ka mo idea ni ana, i-cherish ka na tungod kay that is discipleship. So giingon din niya,
Kung mutugo sa sugot mo sa dili, nothing matters more than being a disciple of Jesus and making disciple. Nothing is more noble and inspiring, according to Harrington and Patrick. Nothing matters more than being a disciple of Jesus and making disciples. Wala na dyan pinaka-importante. Mahimo kang disipulo ni Jesus sa pulong sa Ginoo o mo disciple po ka sa uban. So it start with your relationship with Jesus Christ. Sa musugutag sa dili igsoon, yes, most of those people sa Christian circle, they know God. They worship, they pray, pero kung moingon tag relationship, tutok nga relationship, duot nga relationship, dili kayo na nimo makita sa church. Tungod kay nganuman, wala may nahimong instrumento nga mo bis-bis sa ilaha, mo follow up sa ilaha, mo atiman sa ilaha, and that is discipleship. Not just only meeting inside the church every Sunday, every Wednesday. Dili na mao'y discipleship. Ang discipleship is every day gina-follow up nimo siya, ginabisbisan nimo siya, ginapasabot nimo sa pulong sa Ginoo, gina-evaluate nimo siya. Tungod kay every day there is battle sa atong spiritual life. And kung walay mga tao nga mahimong instrumento para sa ato nga growth, then mahimong carnal kita nga mga Kristohanon, mahimong stagnant ang ato nga mga kinabuhi. Mo ka na ang hitabo mo nang natter more important, being a disciple of Jesus and making disciples. Yang uban pod ma-push, you know what? Ang glory dili sa disciple maker, kung dili ang glory diya sa Ginoo. But anyway, ingon sa Apostle Paul, kung natay i-boast in the book of 1 Corinthians, wala tayo lang i-boast kung dili ang Ginoo, ang buluhaton ra sa Ginoo. So muna itong i-boast, no, kung naamang gani, but na totally nga maging garbuso na kanya nga bahin nga ikaw mo inahimong kuan mo na ayo ipanghambog. So igamit ra ka sa Ginoo, just praise the Lord ni ana nga bahin. So unsa may atong statement ni ining discipleship? Discipleship modeled after Jesus equals directed, intentional relationship. Take note, ang discipleship ay modeled after Jesus and equals directed and intentional relationship. You know what? Intentional, tungod kay dili pwede manggod nga taman rata sa church, mga leaders, mga D-group leaders, mga pastors, dili taman rata sa church, dili ta taman sa pulpit. Intentional, ato gid silang adtuon, bisitaon, ampuan, tudluan sa pulong sa Ginoo, tabangan og memorize sa pulong sa Ginoo. And then pasahan nato sila sa burden. The time will come, sila na pod may mo disciple sa uban. You know what? Ang kahitabo sa ato mga churches karon, munang wala gatubo. Not just only in numbers, we're not looking numbers, no. We're ang atong motto, ang ato nga motto, mga kaisunan, wala man taga pangita o quantity, but we value quality. Wala ta nangita o tawag ni ana, atong important nga ginalantaw ginato sa church is quality. But kung naay quantity, ato na po naman ang gi-value. But pasabutuan to na ginasayangan. Kung naay gasulod sa church, naay mga walk-in sa church. Matud pa na sa mga Calvinista, no? Walk-in. So muna yung mga tinawag sa Ginoo nga wa gisangyawan, pero ni sulod sa mga tinawag sa Ginoo. No. Matundang taon kana sila mga walk-in sa church, gihatag na sa Ginoong Dios. Bisag wala na to na sa sangyawan, pribilehiyo na nga ma-disciple sila aron sila na pod mo share nito sa uban. So sayang, kumusta ang church nimo karon? Kumusta ang inyong church karon? Are you being disciple? Are you a disciple maker? Naga-reach out na ba ka sa uban, or until now you are a Christian for how many years pero you don't know how to reach others? So that would be a big question for us. Directed because it has a goal. So that is the point. Directed because it has a goal. Ang goal na to niini, walay lain, that to lead them to Christ. Ang mga Kristohanon ang gakaluwas
i-lead na to ni Christ. So kisa may mo lead ni ini? That's the question. Kisa mo lead ni ini? Pastor ba? Kung dili katong mga spiritually mature. So mag-start na siya traditionally, mag-start na siya sa mga deacons. Pastor, sunod ang kaabag, deacons. Of course, no, di man ka mahimong deacon kung dili ka spiritually mature. Ang pastor nimo, nag-select nimo mahimo kang deacon, tungod kay nakita niya ang imong spiritual maturity. So, ikaw ang mo reach out. Mutabang ni ana. It has a goal that this person, siya na po'y mupuli nimo, time will come. Sa musugot sa dili, we are just come and go sulod sa church. The pastor also are not permanent. There would be time that God will call them to go to the other places. So if we will not move on this discipleship, then who will lead us? Who will lead them? What I mean, who will do our task? Who will do our part? Who will do our responsibilities? Munang, ang discipleship is we're passing the responsibility to others. Hinay-hinay, dili kay pasagdan na nato sila kalit. Dili kay automatic o ikaw na diha. No, kung dili hinay-hinay na to ginapasabot ang responsibility o ang burden. Kaya na may uban no, himo ra ang responsibility pero walay burden. Munang kontragusto. So that's the point. Directed, it is a goal, and then to enable people to trust and follow Jesus Christ. So, mo na siya, and then intentional, because disciples were and are saved. Saved generation. Buot basabot, kini sila mga nangaluwas. Siguro gud silang kaluwasan. Relational, because discipleship happens from person to person. So dili ta ang point ani igsuon sa discipleship, dili ta maging judgmental ng mga Kristohanon. That those who are fallen brethren, fallen brothers and sisters in Christ, dili nato sila gina-judge. Kung dili ginatabangan nato sila nga makahawa ni ana nga klase nga sala. Ug ato silang i-push balik mga lagad sa Ginoo. Try to evaluate your church as I end up. Try to evaluate your church. Di ba dili relational? Unsay kahitabo sa mga churches karon? Pili ra ang atong ginahigugma, katurang mga wala kasala. Pero how about tong mga nakasala nga wala na baptize? Pero wala na karon sa church. We did not reach them. Wala to sila gina-reach out. So nawala na ang love. Ang gugma sa Ginoo. Inana ba si Jesus Christ? Sa panahon nga si Jesus Christ gidalhan sa sa mga Pariseo, usa ka bay makasala, nag-judge ba si Jesus Christ? Wala. Matong sa inyo Jesus Christ, go and sin no more. So that would be our motto. That would be our goal, to help those people who live in sin, that they will worship God and sin no more. Sinning less and less until no more. So, hantod nga mo balik ang Ginoong Dios. So that would be our reward also kung natay mahimon ato na. I hope tanaw ang pulong sa Ginoong Dios karon ang ato nga tema discipleship tandog sa ato. Doon na may mahimong idea ni ini kung saon ninyo ang church. So God bless us. Daghan kayong salamat.